Sun God Nika Luffy, mangwawasak na sa Elbaf. Preview pa lang ito ng Chapter 1152 at hindi pa ang official spoiler. Pero dahil sa nakaka-excite itong nakastate dito na nagsasabing unleashing chaos and having fun in his Nika form, the God of Freedom, the God of Liberation. Mako-consider natin ito as a big hint dahil sinabi sa preview ang salitang Nika. At minsan lang ito mangyari. Paminsan lang talaga sila nagdo-drop ng Sun God Nika form or Gear 5 sa mga teasers, kaya malaki ang posibilidad na makikita na natin ulit si Luffy sa kanyang Gear 5 sa paparating na chapter. Akala ko talaga, maghihintay pa si Oda ng kaunti pang panahon kasi sobrang big deal nito. Ito yung moment na inaabangan nating lahat, si Luffy na nasa kanyang Gear 5 laban kay Imu na nasa katawan ni Gunko. At malapit na natin ito masasaksihan. At ito pa, kung ba't sobrang exciting nito, gusto nga nating lahat na mailigtas o maliberate ni Luffy ang lahat ng mga nasa ilalim ng kontrol ni Imu. Ang mga giants na naging mga demons sa ngayon. Kung susumahin, nakalaban na ni Luffy ang mga alagad ni Imu dati habang nasa kanyang Gear 5 at ito ang mga Gorosei. Pero baka dahil sa ginusto nilang maging alagad ni Imu at hindi ito labag sa kanilang kalooban, ay di sila naaapektuhan ng Drums of Liberation. Pero sa ngayong sitwasyon, sa pilitan ng pagkontrol ni Imu sa mga giants ng Elbaf at speculations ng karamihan sa One Piece community, ay baka maaari silang maibalik once maririnig nila ang Drums of Liberation ng Sun God Luffy. Baka nga ito talaga ang dahilan kung ba't kinamumuhian ni Imu si Nika. Aside dito, napaka-exciting ding makita kung ano ang magagawa ng Gear 5 Luffy laban kay Imu at kung ano ang magiging reaction ni Imu once makita niya ang Sun God Luffy. Maliban dito, maaari ngang ire-reveal na ni Scopper Gaban ang kanyang secret technique para labanan ang mga mala-immortal nilang mga kalaban. Kailangan nga talaga ng Straw Hats matutunan kung paano lalabanan ang mga God's Knights. At kung pupunta na ang Straw Hats sa Sun Realm para labanan sila, sasabihan ni Gaban sina Luffy, Zoro at Sanji na bago sila pumunta doon, ay bibigyan niya muna sila ng kaunting advice. Kailangan nga talaga mangyari ito. Dahil sa kung hindi sila tuturuan ni Gaban sa gantong kritikal na sitwasyon, sobrang nakakadismaya yon. Sa simula ng Chapter 1151, akala ko, hindi natin makikitang magkakamalay kaagad si Gaban. Pero sa katapusan ng chapter ay nagising nga siya dahil sa siya daw ang second strongest sa Roger Pirates at itong pagkaka-recognize niya sa haki ni Imu. Also, wag din natin kalimutan si Chopper. Sinundan niya si Gaban hindi lang dahil tumanggap siya ng matinding damage mula sa kalaban at gusto niya itong tulungan, kundi gusto ding malaman ni Chopper kung papaanong nabigyan ni Gaban ng damage si Summers. So sana nga ay magtatanong si Chopper patungkol dito. Lalabas si Roger, isang panel lang. Ito medyo alanganin, pero feeling ko makikita natin si Goldie Roger sa isang panel. Hype si Gaban sa mga fans, pero ang malaking rason ay dahil sa parte siya ng crew ni Roger. Totoo ang Roger tax. Kapag konektado ka sa kanya, instant hype. Kaya nga gusto ng tao si Crocus. Kung ire-reveal ni Gaban ang technique niya, baka galing din ito mismo kay Roger. Baka sabihin niya, tinuro sa akin ni Roger to, o nilabanan ni Roger ang God's Knights at ginawa niya to. Final saga na tayo, kaya feeling ko maglalagay pa si Oda ng Roger lore kahit konti. Isang panel lang. At alam kong hinihiling natin lahat yan. Gusto nang tumulong ni Usopp. Ipapakita ni Usopp na gusto na niyang tumulong. Wala din sigurong malaking eksena. Siguro isang moment lang na sasabihin niya, Dory, Brogy, ako na ang bahala. Hahanapin ko kung sino ang gumawa nito sa inyo at ibabalik ko kayo. Sa nakaraang chapter, umiiyak siya at tinanong niya ang mga captains kung anong ginagawa nila sa sarili nilang bayan. Kaya feeling ko may continuation yon. Umaasa ako, pero naniniwala pa rin akong arc talaga ni Usopp ang Elbaf. Baka dito magsimula, kahit dialogue lang, gusto ko silang tulungan. Solid na yon. Lahat tayo ay nag-aabang na magpakitang gilas si Usopp dito sa Elbaf arc at malaki ang posibilidad na dito na magsisimula. Kahit di man labanan ni Usopp ang mga Demon Giants, ay may mga skills din siya para mapigilan sila sa pag-usad kahit papaano. May tatalunin na si Saint Killingham gamit ang kanyang trident. Medyo pabiroto, pero sa tingin ko may tatalunin na si Killingham gamit ang trident niya. So far, sobrang passive lang niya.
Naglalakad lang sa dragon form niya, sinusunog ang mga gusali, nagpapalabas ng halimaw. Panahon na para ipakita kung anong kaya niya physically. Sabi niya, panahon na para magpakitang gilas ngayong andito na ang boss. Tapos nag-transform sa kanyang hybrid form. Ang gusto ko, si Oimo at Kashi ang kalaban niya. Walang masama pero hindi naman sa inaasahang magpapasikat yung dalawa. Kaya perfect sila na gawing hype tool para kay Killingham. Interesado rin ako sa trident niya. Hindi ito karaniwang sandata sa One Piece. Si King Neptune lang ang kilalang gumagamit nito. At si Imu may trident din pero di pa ginagamit. Pwedeng famed blade o baka parang sa espada ni Shamrock. Baka may transformation din. Pero baka redundant na yon. Kasi may dream nightmare powers na siya. Magkakasalubong sina Ripley at Saint Summers. Tandaan, si Imu ang nag-utos kay Summers na bantayan ang mga bata. Si Ripley naman ay papunta sa anak niya. Kaya inevitable ang banggaan nila. Kakakita lang natin kina Dory at Brogy na nasa harap ng mga bata. Dapat andun na rin si Ripley. Feeling ko darating siya at makakasalubong si Summers. Exciting to! Dati siyang mandirigma mula sa nakaraang henerasyon, kaya dapat malakas siya. Pero papayag ba si Oda na matalo ulit si Saint Summers? Una kay Gaban, tapos ngayon kay Ripley? Deserve nga talaga ni Summers mabugbog. May gagawin si Franky. Medyo malabo alam ko. Pero nawawala si Franky. Nasa tabi siya ni Dory at Brogy sa simula ng arc. Nasaan na siya ngayon? Kalahati ng Straw Hats ay di pa makagalaw, kaya kailangan na ni Franky pumasok. Tulungan si Robin, magsalba ng isa sa mga Straw Hats o patayin ang sunog sa library. Kahit ano basta dapat makita na natin siya. Piling ko sinadya ni Oda na hindi siya ipakita para big moment ang pagbalik niya. Baka umakyat pa siya sa Heaven Realm. Gusto ko lang talagang may gawin na si Franky. Isa na namang one-liner si Jinbe. Love ko si Jinbe, don't get me wrong. Pero lately, puro one-liner lang ang ambag niya. Oo, pinatay niya ang apoy. Pero bukod doon, parang sobrang chill lang niya. Nakita niyang nasasaktan si Robin tapos sabi lang niya, "Anong ginagawa mo?" Tapos, pinapakalma lang niya si Robin as usual. Feeling ko may isa na namang linya siya. Tipong makikita niya ang mga higante at sasabihin lang, "Nako, delikado to." At dito sa chapter ay masasaksihan din natin kung papalayain na ba nila Luffy si Loki at dalhin ito sa Sun Realm para tulungan sila sa laban. Pero sa tingin ko, mas maganda kung tutulong si Loki sa isang napaka-critical na sitwasyon imbes na dalhin siya kaagad. Para mas maganda ang pagpasok niya sa laban at makikita ng lahat na para siyang isang bayani ng Elbaf. So ayun, ito nga ang review para sa hints ng paparating na chapter at konting predictions. I-comment nyo ang mga prediction nyo sa baba. Sa mga next chapter ay mamimili ako mula rito at i-enjoy ang bawat chapter sa ating kwentuhan. Salamat sa panonood at tandaan predictions lang to. At hindi pa official spoiler. Kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ng ating video bilang suporta sa ating channel. Paalam na muna sa lahat.